na sinabi ng mga doktor na maaari na nila kaming paghiwalayin ng aking kambal na magkadikit, isa lamang sa amin ang natuwa. Sa loob ng 10 taon, kami ni Vanessa ay nagbahagi ng iisang katawan pero nagawa naming magkasundo. Kapag nagsisipilyo kami sa harap ng salamin, ako ang nagsisipilyo at siya ang nagfi-floss. Kapag nagpipinta kami ng aming mga kuko, ako ang gumagawa sa mga kamay at siya naman sa mga paa. Pero nang sa wakas ay nakapag-ipon ng aming mga magulang ng sapat na pera para may pahiwalay kami, akala ko magdiriwang kaming dalawa. Pero nang gabing iyon, lumingon sa akin si Vanessa. Ayokong ituloy natin ito. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Hinapos ko ang sarili kong kamay para aliwan siya dahil alam kong nararamdaman niya ito. Ayos lang. Magiging maayos ang operasyon. Wala siyang sinabi at nagkibit balikat ako dahil akala ko magbabago ang isip niya. At kinabukasan, habang ini-inject ng mga doktor ang anesthesia sa aming mga braso at nagbilang kami pabalik mula sa 10, tumitibok ang puso ko sa adrenaline dahil hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng buhay na sa wakas ay akin. Pero nang magising kami pareho makalipas ang 8 oras, naramdaman ko siyang gumagalaw at napasigaw ako sa takot. Nakatayo ang sirujano sa dulo ng kama. Huwag kang magalala, hindi namin itinuloy. Sinabi ng kapatid mo na nagbago ang isip ninyong dalawa. Sinabi niya na ayaw ninyong maghiwalay. Sobrang takot ko na parang umiikot ang kwarto. Sinabotahe niya ang nag-iisa kong pagkakataon para sa kalayaan. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Gusto ko ito higit sa anumang bagay. Umiiyak na si Vanessa. Sinabi ko sa iyo na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Nagsimula akong mahirapang huminga dahil alam kong gagawin ng kapatid ko ang lahat para manatili kaming magkasama magpakailanman. Ang mga mata ko ay naghanap sa paligid ng kwarto, desperadong naghahanap ng solusyon at doon ko nakita ang isang bag ng mani na iniwan ang kung sino sa gilid ng kama. Habang umiiyak si Vanessa at walang nakatingin, agad kong dinampot ang isang dakot at agad na isinubo ito. Agad nagsimula ang allergic reaction at huminga ako ng maluwag dahil alam kong mapipilitan na silang gawin ang operasyon. Sa tingin ko, ito ay atake sa puso. Kami ni Vanessa ay parehong nagsimulang mahirapan huminga. Nararamdaman kong pinipiga niya ang sariling kamay niya nang sobrang higpit na dumugo ito para parusahan ako pero wala na akong pakialam. Biglang nag-ingay ang mga monitor. Kailangan nating ituloy ito. Pwede silang mamatay. Sa pagkakataong ito, bago pa makapagsalita si Vanessa, sinimulan na nilang iturok muli ang anesthesia. Nagising ako 8 oras ang nakalipas na may isang tibok ng puso sa monitor sa halip na 2. Ang isang kamay ko ay tinakpan ng aking bibig habang ako ay napasinghap dahil sa unang pagkakataon ako ay malaya. Pero agad akong nalito dahil wala si Vanessa. Nailigtas namin kayong dalawa pero si Vanessa ang unang nagising mula sa operasyon. At nang makita niyang hiwalay na siya sa iyo, tinanggal niya ang health monitor sa sarili niya. Huli na nang malaman namin. Pasensya na. Palagi niyang sinasabi na hindi siya mabubuhay nang wala ako. Tama pala siya.